Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. There is nothing in the world like this, to be found in your presence. For in your presence there is fullness of joy, for there is joy in the house of the Lord. We commit to you this learning time. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. Father, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen and amen. Nang sinimulan po natin ang ating discussion regarding spiritual gifts, inilay po natin ng napakahalagang foundation. In our discussion, it is important to keep in mind the purposes for which the spiritual gifts are given to us. Kaya yung foundational truth na ating napag-aralan, the purpose of spiritual gifts. Bakit po ba ibinigay ang mga spiritual gifts po sa atin? Napakahalagang ito'y naiintindihan natin. Ito po ay atin ang tinalakay. I am not going to explain this again, but I want you to remember this. I want to refresh your memory para maalaala po natin ang three purposes why the spiritual gifts are given to us, believers. Can we read this out loud? Sabay, sama-sama nating basahin. Everybody, number 1, to help the church. Number 2, to see our need for each other. Number 3, to use them to glorify God. I am not going to explain this. Napag-aralan na po natin, pero laging isaisip kung bakit ibinigay ang spiritual na kaloob. Ito ang layunin ng Diyos. Hindi pang sarili, kundi para sa kanyang iglesia. Ang tinutukoy ko pong iglesia ay hindi ang organisasyong tinatag ng tao, kundi ang lupo ng mga mananampalataya sa apat na sulok ng mundo na tumanggap kay Kristo at bumubuo ng tunay na katawan ni Kristo. Kailangan natin ng isa't isa. Ang kaloob ninyo ay makakatulong sa kaloob ng iba. Ang kaloob ninyo ay makakatulong din naman sa iba. As the Apostle Paul says, the eye cannot say to the hand, I do not need you. The head cannot say to the feet, I do not need you. Because spiritual gifts are given for us to see our great need for each other. Kailangan natin ang isa't isa. Ang kahinaan ng sinuman ay pinupunuan ng kalakasan ng iba. Ang kaloob mo ay makakatulong sa kaloob ng iba. Ang kaloob ng iba naman ay makakatulong sa iyo. At sa pag-practice natin na ito'y ginagawa natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Can we say amen? Last Sunday, tinalakay po natin ang unang bahagi ng aralin po na ito tungkol po sa spiritual gifts. Na-mention ko po sa inyo na meron 3 sections ang spiritual gifts turo sa Bible. Ang una po ay mababasa nyo sa 1 Corinthians 12. Ang pangalawa, mababasa nyo sa Romans 12. Ang pangatlo ay sa Ephesians chapter 4. Last week, diniscuss po natin ang unang set na mababasa po sa 1 Corinthians chapter 12. We're not going to discuss this again. It's a long discussion. Sana hindi nyo po na-miss out. But for all the reasons in the world, na-miss out po ninyo, you can always do the catch-up sa pamagitan po ng ating media ministry. At bilang pagbabalik-aral, makita nyo po sa screen ang siyam na spiritual gifts na enumerate ni Apostle Paul sa unang set na mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 12. You can see this on your screen. Meron pong 3 categories. Meron pong 9 gifts. Ang bawat kaloob na ito, mga kapatid, ay nahati po sa 3 kategorya. The first category is gifts of revelation. Ito po ang mga sumusunod. Word of wisdom, word of knowledge, and discernment of spirits. Ang pangalawang category ay gifts of power. Ang mga napapalob naman dito ay gift of faith, gift of healing, and gift of miracles. Ang pangatlong category po ay ang gifts of utterance. Sometimes they call it the gifts of speaking.
Tatlo po ang napapailalim dito. Ang gift of prophecy, gift of speaking in tongues, and gift of interpretation of tongues. Naging mahaba ang talakayan po natin yan noong nakarang linggo. Sana hindi nyo nga po yan na-miss out. Pero mahalaga na ipinaliwanag po isa-isa ang mga kaloob po na ito. May mga grupo ng mga Kristiyano na kung tawagin nilang kanilang sarili, cessationists. Ang ibig sabihin ng mga cessationists, ito yung mga Kristiyano na naniniwala na hindi na umiiral ngayon ang mga spiritual gifts. Wala ng healing, wala ng miracles, wala ng speaking in tongue, wala ng prophecy, and so forth and so on. Sapagkat ito raw ay sa panahon lang ng mga apostoles. Dahil sa panahon ngayon, hindi na po yan umiiral. Nothing could be further from the truth. Mali po yun. Bakit? Ibinigay po ang mga spiritual gifts para sa church. Nandito pa ang church, kaya gumagana po ito at umiiral. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya sa pamagitan ng mga spiritual gifts na ito. Kaya pakinggang maigi, umiiral pa po ang mga spiritual gifts na ito ngayon. Hindi nyo makikita lahat ito sa isang local church, pero makikita nyo ito sa buong katawan ni Kristo. Makinig maigi, walang local church na nasa kanya ang lahat ng kaloob. Wala ring isang Kristiyano, lahat ng kaloob ay nasa kanya. Dahil kung ikaw ay Kristiyano, lahat ng spiritual gifts ay nasa iyo, edi wow, ikaw na ang katawan ni Kristo. Hindi mo na kami kailangan. Kaya nga po mayroong pangangailangan sa isa't isa. Dahil may kaloob na naibigay sa iyo, na naibigay naman sa iba ang ibang kaloob upang mangailangan tayo ng isa't isa. At sa local churches, ganun din. Walang local churches or local church for that matter, lahat ng spiritual gifts ay nasa kanila. Because we need each other in the body of Christ. Can we say amen? May mga simbahang nag-speaking in tongue. Bless their hearts. May mga simbahang hindi nag-speaking in tongue. Hindi mo yan dapat pag-awayin. Hindi mo yan po dapat pagtalunan sapagkat sila'y bahagi lamang ng iisang katawan ni Kristo, meron lang iba't ibang mga kaloob. Ito po yung first set, yung pong 9 gifts na minention. So we're going to continue our discussion on this line. Today, we're going to talk about the second set na minention ni Paul sa Romans chapter 12. Simulan na po natin. Romans chapter 12 verse 3 following verses. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourselves more highly than you ought, but rather think of yourselves with sober judgment, in accordance with the measure of faith God has given you. With regards to faith, tayo po ay pantay-pantay lang sa pananampalataya. Wala po tayong sariling pananampalataya. Napansin niyo po ba yung article na the faith? Hindi po a faith. Ibig sabihin, isang sukat lang ng pananampalataya ang ginamit. Ang pananampalatayang ginamit sa iyo, ginamit sa kanya, ginamit sa kanino man, ay pare-parehas lang. Remember, we all have the same kind and measure of faith. Ang spiritual gifts po ay hindi position. Ang spiritual gifts po ay function. Hindi po mas mataas ang isang Kristiyano positionally in Christ nor in the body of Christ because of certain gifts. Meron po nabigyan ng isang kaloob, may nabigyan ng 2 kaloob o higit pa. Ilang mang kaloob ang naibigay sa iyo, isang kaloob ang naibigay sa kanya, pantay-pantay lang tayo sa harap ng Diyos dahil ito ang ating pananampalataya. Walang superiority or seniority with regards to position because of spiritual gifts. Mga kapatid, inuulit ko po, ang spiritual gifts ay function. Kasi po, may mga naniniwala na dahil meron kang certain gifts, mas nakakaangat ka kaysa sa iba. For example, yung iba naniniwala, mas superior sila sapagkat nag-speaking in tongues sila. Mas superior sila dahil nagpo-prophesy sila. Meron silang superiority because they have the gifts power. Like, nakakapagpagaling sila ng may sakit.
Merong mga miracles sa kanilang ministry. Mga kapatid, hinahangaan natin ang gawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga kaloob. Pero hindi po ito nag-i-indicate na ang mga taong may kaloob na ito ay superior kaysa sa iba. Laging tandaan, kay Kristo, pantay-pantay lang tayo sa harap ng Diyos. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Amen. Please remember that with regards to faith, we all have the same kind and measure of faith. At yung kaloob na naibigay sa atin ay hindi po position, kundi function. Now, look at verse 4. Just as each one has one body with many members, and these members do not all have the same function, take note, the same function, kasi ang spiritual gift ay functions, hindi po yan position. So in Christ, we who are many form one body, and each member belongs to all the others. We belong to all the others. You belong to me, I belong to you. We need each other. Kailangan natin ng pastor, kailangan ng pastor ang kongregasyon, kailangan ng pastor ang inyong kaloob, kailangan nyo ang kaloob ng pastor upang pag nakuha natin ang mga ito, isa lang ang maluwalhati, ang Diyos sa lahat ng mga kaloob na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Mula verse 6 hanggang verse 11 ay in-enumerate ni Apostle Paul ang 7 spiritual gifts. Remember, doon sa 1 Corinthians 12, merong 9. Ito naman, merong 7. Iisa-isahin po natin yon, pero basahin po muna natin ang mga sumusunod na versikulo. Verse 6, we have different gifts according to the grace given us. Remember, ang basis ng pagbibigay ng spiritual gifts ay grace. Wala pong palakasan, hindi po yan nabibili, hindi po yan palakasan, makakakuha ka ng kaloob, makakapili ka ng kaloob. Hindi po tayo pinapili ng kaloob. Binigyan tayo ng kaloob. Ang nagpapasya ng kaloob na matatanggap ninyo ay ang banal na Espiritu. Napag-aralan na po natin, the Holy Spirit alone decides what gifts you receive. Hindi po yan nare-request. Hindi po yan nahihingi. Kaya kung ano binigay sa iyo, yan ang alam ng Diyos sa kanyang karunungang mabuti para sa iyo. Tanggapin mo, gamitin mo, ipaglingkod mo. Yung iba naman, ibang kaloob, ganun din ang dapat gawin. Now, sinimulan niyang enumerate. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. Verse 8. If it is encouraging, let him encourage. If it is giving to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Kung kayo po ay mapunahin, nag-enumerate po siya ng 7 spiritual gifts. Ang ginamit na Greek word po dito ay charismata. Parehas na Greek word na ginamit sa 1 Corinthians 12. Yan pong charismata ay gifts of the Holy Spirit to the believers. Para po yan sa mga mananampalataya. Let's see the enumeration. In bullet form, makikita nyo po sa inyong harapan ang 7 spiritual gifts na minention ni Apostle Paul mula verse 6 hanggang verse 11. Namely, prophecy, service or help, teaching, exhortation, giving, leadership, and mercy. Pag-uusapan natin ito isa-isa. Ano ang mga kaloob na ito? Paano kung malalaman kung ako'y may kaloob nito? At paano ko siya magagamit? Simulan po natin. Ang una ay prophecy. What is the gift of prophecy? Supernatural ability to accurately predict the future and or clearly speak forth the word of God. Kung matatandaan po kayo mga kabiyaya, last week na-mention din po natin ang prophecy dahil na-mention din po yan doon sa 1 Corinthians 12. Kasama po yan sa gifts of utterance or speaking. Yun po yung prophecy, speaking in other tongues, and interpretation of tongues.
Kaya ito pong prophecy ay isang kaloob na ibinigay sa sino man. Kapag meron kang ganitong kaloob, you can accurately predict the future or you can clearly speak forth the word of God. There are two kinds of prophecy. You can see this on your screen. The first one is foretelling, F-O-R-E, predicting the future. The second one is forth-telling, F-O-R-T-H, speaking forth the word of God. Speaking forth the message. Kaya po, under category po yan ng prophecy. Kaya mapansin nyo, hindi na mention ang gift of preaching. Kasi po, ang gift of preaching ay under sa gift of prophecy. Ang prophecy po hindi lang mag-predict ng future. Ang prophecy rin po ay mag-speak forth ng word of God. Now, look at Romans 12:6. If a man's gift is prophesying, if a man's gift is preaching, if a man's gift is predicting the future, under po yan sa one category, prophesying. Let him use it in proportion to his faith. Kailangan ipipreach ng isang preacher ang kanyang pinaniniwalaan according to the proportion of what he believes. Ano ba ang kanyang pinaniniwalaan? Kung kayo po'y mapunahin sa Old Testament, ang mga prophets, hindi lang nagpipredict ng future. Nag-speak forth din sila ng message ng Panginoon. Not necessarily predicting the future, but speaking forth the message of the Lord. Kaya ang mensahe po nila ay sinasabi, "Thus saith the Lord of hosts." Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kasi ang mensahe niyan ay galing sa Panginoon. Ang mga prophet ay spokesperson, mouthpiece. Sila po ang tagapagsalita ng Diyos upang dalhin sa tao ang mensahe. Dahil ang mensahe ng Diyos ay naisulat na sa pamagitan ng Biblia, ang sino man tumatayo sa likod ng pulpito at binabahagi ang nakasulat na mensahe, siya po ay nagpo-prophesy. Ang kanyang ginagawa, speaking forth the message of the Lord. Pakinggan niyo po, sabi ni Apostle Pablo, 1 Corinthians chapter 2, verse 4 to 5. My speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Dahil ang pagpipreach po ay spiritual gift. Demonstration of the Spirit, referring to the Holy Spirit, and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Pag nadala ka lang sa galing ng paliwanag, mawawala ka uli. Dahil makakarinig ka na naman ng mas magaling pang magpaliwanag. Hindi magtatagal, makakarinig ka na naman ng mas magaling magpaliwanag. Ikaw ay palipat-lipat na lang sa paniniwala ng mga magagaling magpaliwanag. Pero kung ikaw ay nadala sa ganda ng mensahe, hindi sa husay ng mensahero, mananatili ka dahil ang iyong pananampalataya ay wala sa salita ng tao, nasa kapangyarihan ng Diyos. Spiritual power. Can you say amen? Maging maingat din po tayo doon sa mga nagsasabi ng kanilang kaloob ay panghuhula. Lalo na yung nagpipredict ng future. Ako'y naniniwala na pwede pa rin po ito hanggang ngayon sapagkat hindi naman limitado ang kapangyarihan ng Diyos. Danga lang maging maingat tayo because this can be very manipulative. Ginagamit ito para manipulahan ang mga tao. For example, may mga nanguhula at sinasabi, ikaw ang magiging susunod na presidente ng Pilipinas. Ikaw ang susunod na magiging vice-presidente ng Pilipinas. Ikaw ay magiging senador, so forth and so on. Now, again, I have no problem with that. Kung yan po ay hula na galing sa Panginoon, sino tayo para tumutol? Danga lang, kailangan ang hula na yan ay matupad. Dahil pag hindi po yan natupad, hindi po yan sa Panginoon. Pakinggan niyo po ang sabi ng Bible, Deuteronomy chapter 18 verse 22. If what a prophet proclaims in the name of the Lord does not, look at this, does not take place or come true, that is a message that the Lord has not spoken. Hindi ang Panginoon ang nagsalita.
Dahil hindi pwedeng magsalita ang Panginoon at hindi matupad. Sinabi ng Panginoon, ikaw ang susunod na presidente. Maniwala po kayo kahit anong mangyari. Pag ang Diyos ang nagsalita, ikaw ang magiging susunod na presidente dahil walang hindi kayang gawin ng Diyos. Sabi nila, dapat nga, kaya lang nadaya. Ang Diyos po ba madadaya? Hindi ba alam ng Diyos na lahat ng eleksyon may dayaan? Wala bang hindi alam ang Diyos? Nung sabihin po ba ng Diyos yun, conditional, ikaw ang magiging susunod na presidente, huwag ka lang madaya. Hindi. Kung yung mensahe na yan ay galing kay Lord, yan po'y matutupad kahit anong sirkumstansya dahil walang pwedeng tumalo sa kalooban ng Diyos. Walang pwedeng manaig laban sa kalooban ng Diyos. Shout Amen. Kaya ko po dinidiinan yan para maging malinaw sa atin na hindi naman tayo tutol in case may mag-predict ng future. Kaya ko po sinasabi yan, maging maingat tayo. Pag nag-predict ng future, tanggapin mo, alright, pakinggan ko. Pero hihintayin ko na matupad. At kapag hindi natupad, ito ang sabi ng Bible. Jeremiah chapter 23 verse 16. This is what the Lord Almighty says. Do not listen to what the prophets are prophesying to you. They fill you with false hopes. Pinaasa ka lang. Binigyan ka ng maling pag-asa. Kaya yung mga napaasa, talagang naniniwala na sila nga ang talagang inanoint ng Lord o pinili ng Panginoon para sa certain position, para sa kanilang future life. Mga kapatid, inuulit ko, kung yan ay galing kay Lord, dapat natupad po yan. Hindi lang naman tungkol sa politika. Hindi naman siguro kay kahapon nagsimula. Nakarinig na rin kayo ng maraming hula tungkol sa second coming. Mga nagpipredict ng petsa kung kailan. Siguro naalala nyo pa yung September 11, 12, 13 na babalik ang Panginoon at bababa dyan sa Luneta Grandstand. Diyos ko, sa dami-dami ng lugar sa buong mundo, sa Luneta Grandstand, bababa. At may mga taong nagpunta dyan at tumitingala at inaantay ang pagbabalik ni Jesus. Mga kapatid, sino po ang mga pumunta ron? Yun pong mga walang alam sa salita ng Diyos, sapagkat the Bible says, my people are destroyed for lack of knowledge. If you know the Word of God, hindi ka pupunta ron. Sapagkat hindi po bababa ang Panginoon sa Luneta Grandstand. At wala nakakaalam ng petsa. Ang unang bahagi ng kanyang pagparito, hindi siya bababa sa lupa. Doon lang po siya sa alapaap. Tayo ang sasalubong sa Panginoon at mapapasa Panginoon. Ang ikalawang bahagi ng kanyang pagbabalik, tatapak ang kanyang paa sa Mount of Olives. Hindi po sa grandstand. Oh. Now, if you know your Bible very well, you will not just easily believe. Nagset pa ng petsa. Sabi ng Bible, walang nakakaalam. Pero again, ang nakakapagtaka, meron pa ring napapaniwala. Bakit? Sapagkat meron pong deceiving spirit. Sino po yung mga nadadaya? Yung ayaw mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya kung nag-aaral po tayo, hindi tayo malilinlang. Hindi ko po tinututulan ang kakayang manghula ng ibang taong may ganitong kaloob. Danga lang, kailangan po nating i-check kung ito'y matutupad. Dahil pag hindi natupad, hindi yan sa Panginoon. Look at the scripture. They fill you with false hopes. They speak visions from their own minds. Naisip lang nila yon, not from the mouth of the Lord. Iba sila kinikilabutan, ginagamit mo ang pangalan ng Panginoon, tapos hindi naman galing sa Panginoon. Wala po silang takot gamitin ang pangalan ng Panginoon. Jeremiah 28 verse 9. Look at the scripture. But the prophet who prophesies peace will be recognized as one truly sent by the Lord. Only, there is only one condition. Only, tell me the condition, only if his prediction comes true. Yan lang ang kondisyon. Sapagkat pag ang hula na binanggit ay natupad, ang hula po na yan ay nanggaling sa Panginoon. Pero kung hindi ho yan natupad, mga kapatid, yan po'y bunga lang ng malikot na kaisipan. At misan manipulasyon
Lalo na po yung ibang mga taong masyado ang paniwala sa ganito, pinagsasamantalahan po sila ng mga taong gumagamit po nito. Maging maingat, hindi po tayo laban sa mga kaloob. Tayo po'y naniniwala, mayroong mga kaloob. Ang prophecy, mga kapatid, ay pwedeng foretelling, pero kung foretelling, kailangan wag kumontra sa salita ng Diyos. Pwede ring foretelling ang sinasabi mula sa salita ng Diyos. Kaya if you are a preacher, ang gift mo ay prophecy. It's a wonderful gift. Binigyan ka ng Lord ng kaloob para magsalita ng mensahe ng Panginoon. Can you say amen? Bishop, paano ko malaman kung isang nagpipreach ay merong gift of preaching? Magaling ba siyang magsalita? Not necessarily. Yung galing magsalita, mga kapatid, na pag-aaralan po yun. Kung siya po ay nag-aral ng rhetoric, nag-aral po siya ng public speaking, kaya niyang magsalita dito sa harapan ng may kahusayan. Yun pong English, na pag-aaralan lang naman po yan. Yun pong tamang pagsasalita, yun pong intonation, pronunciation, at lahat ng nation, lahat po yan, mga kapatid, ay napag-aaralan. Kaya pag sila'y tumayo rito o nagtumayo sa harap ng mga tao, talagang mahusay magsalita. Yun ba ang sukatan para sabihin natin siya ay gifted preacher? Not exactly. Ang sukatan po ng gifted preacher, yung mensahe niya po nagdadala ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Kahit anong husay ng iyong salita, kapag walang resulta sa buhay ng mga nakakapakinig, yan po'y husay lang ng pantao. Pero kung hindi man kahusayan sa pamantayang pangtao, pero ang mga nakakapakinig ay buhay na nababago, gawa po yan ng banal na Espiritu dahil ang buhay ay tunay na nabago. Ilang araw lang po nakakalipas, nandun po kami sa Nagoya, Japan. Nagkaroon kami ng opportunity para ma-meet ang mga students po natin sa Japan. Meron pong 2 EMI students na na-meet po namin, opportunity to have fellowship with them. Ang isa po sa kanila ay nag-testify ng kanyang experience, 2016. Siya po ay married sa isang Hapon, pero sa hindi po maipaliwanag na dahilan nagkaroon po ng marital problem. At nag-decide yung Hapon na iwanan po siya. Hindi niya po makaya ang nangyari sa kanya. Masyadong bagsak ang kanyang emotion, so nagtangka po siyang magpakamatay. 2016. Uminom po siya ng napakaraming sleeping pills at uminom po siya ng asido para tapusin na ang kanyang buhay sapagkat sa kanyang paniniwala, wala nang dahilan para mabuhay pa sapagkat meron po siyang problem sa kanya pong marriage. To cut that long story short, sa halip na siya po ay mamatay, siya po ay nabuhay. Nagulat po siya nung magising po siya, walang diferensya na dinulot yung napakaraming sleeping pills na ininom niya, walang diferensya yung asido na ininom niya, walang naging epekto sa kanya. Gulat na gulat siya, sapagkat akala niya huling tulog niya na yon. Pero nung magising siya, ang sabi niya, Diyos ko, gusto ko nang mamatay, pero bakit hindi ako namatay? Meron kang layunin sa buhay ko. Pagkalipas ng ilang araw, bigla pong nag-pop up sa cellphone po niya yung broadcast ng EMI. Saktong-sakto dahil ang sabi ko sa broadcast, you are not watching this broadcast by accident. God has a wonderful plan for your life. 2016, natanggap niya ang mensahe. Na-receive niya ang mensahe ng biyaya. Ngayon po, 2023 na. Some 7 years ago, naligtas ang tao na ito. Ang buhay ay nabago. Ngayon ay mag-aaral ng mensahe ng biyaya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amazing. Amazing. Dahil magaling po ba ang mangaral? Hindi po. Dahil po sa kaloob ng pangangaral, yung resulta nito, ang buhay ay nabago. Kaya gandang isipin, ang hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng grasya ng ating Panginoon. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. So yan po yung gift of preaching. The gift of preaching surpasses mere oratorical skill. It is a spiritual ability to deliver God's message with empathy, resulting to life change. Ang mga buhay ay totoong nababago. So number 1, prophecy. Let's move on. Number 2,
the gift of service, or the gift of help. Sino po itong may mga ganitong kaloob? Kaloob ng serbisyo o pagtulong. Supernatural ability to serve others selflessly, meeting practical needs and helping the community. Ang tao po na may ganitong klase ng kaloob, merong di pangkaraniwan at pambihirang kagustuhang tumulong. Nasisiyahan siyang tumulong. Lahat naman pwedeng tumulong. Pero extraordinary ang taong may kaloob nito sapagkat ang kanyang kasiyahan ay nasa pagtulong. Lagi gusto niyang tumulong. Those gifted with this gift of help naturally help even without being told. Kahit hindi mo sabihan. And sila'y tumutulong voluntarily, selflessly, without the need of being recognized. Kahit hindi mo ma-recognize, hindi mo mabanggit ang pangalan, kahit hindi mo mabigyan ng certificate of recognition or appreciation, wala kang problem. Hindi magtatampo. Hindi tulad ng iba, pag hindi mo na-appreciate, di na magsisimba sa linggo. Pag di mo na-appreciate, mawala na ng ganang magserbisyo kasi ang hinahanap lang nila ay gratification ng kanilang flesh. Pero ang taong may ganitong kaloob, kahit nakita mo, kahit hindi, kahit batiin mo, kahit hindi, gusto talagang maglingkod. Hindi mo na kailangan tawagin. Pag nakita niya may pangangailangan ng tulong, agad nandun siya. Alam niyo may kursong caregiving, di ba? May mga nag-aaral po para maging caregiver. Pero ang tao pong merong ganitong gift, hindi po kailangan mag-aral ng caregiving, natural sa kanya ang caregiving. Talagang mapagmalasakit, matulungin, sapagkat yon ang hindi pangkaraniwang kaloob na naibigay sa kanya ng Panginoon. Kailangan natin ito sa simbahan, ang mga taong matulungin. Bakit? Hindi po ma-afford ng local church na lahat ng manggagawa ay maging paid workers. Hindi sapat ang budget ng offering ng church para bayaran ang lahat sa mga nagtatrabaho sa church. Makikita niyo po mga kapatid, only few people, piling-pili lang ang mga taong papasok doon sa paid workers sapagkat sila po, they have given their full time. And most of the workers, if not all, are volunteers. Sila po'y kusang nagkakaloob ng kanilang time, ng kanilang resources, ng kanilang talents, mga tumutugtog, kumakanta, mga nagseserbisyo, at sila po'y nagsisipaglingkod dahil masaya silang maglingkod sa ating Panginoon. There is joy in serving the Lord. Can you say amen? Doon po sa ebook na Building a Sharp Team, sila po yung letter H, hands-on worker. Mga volunteers po sila. Talagang kapag sila ay nagserbisyo, ibinibigay po nila yung kanilang tulong. Tulong ko yan. Yan yung aking maitutulong. Ang aking talento, talino, husay, galing o anumang kaloob na bigay ng Panginoon kasi meron siyang gift of service. Moving on. Number 3. Meron po tinatawag na gift of teaching. Ang gift of teaching po, supernatural ability to explain and impart knowledge and understanding of God's Word to others. Kapag ang nagturo ay gifted, madali mo maintindihan ang mensahe. Yun pong mahirap unawain, nagiging madali kasi ipinapaliwanag ng taong may kaloob ng pagtuturo. Hindi natural, hindi dahil sa ikaw ay graduate ng education, ay kaya mo na po itong gift of teaching. You can teach, pero iba po yung gift of teaching. Kung ang kurso mo ay education, certainly you can teach. Naturally, you can teach. Why not? Kasi yan naman ang kurso mo. Pero yung hindi naman po nag-aral ng education, and yet meron siyang supernatural gift na bigay ng Holy Spirit, pag nagturo siya, madali niyang naiintindihan ang mga turo. Kasi po, ang kaloob na ito ay hindi pangkaraniwan. Minsan pagka madali natin naiintindihan, sabi, ang galing magturo niyan. Mali po yun. Kasi kinukuha niya yung credit. Ang galing niyang magturo. Mali yun. You are stealing from the Holy Spirit, the glory and the honor rightfully belongs to the Holy Spirit. Hindi po ang galing ng nagtuturo. Mali. Ang galing ng kaloob ng Holy Spirit sa kanyang buhay.
Kaya niya nagagawa yan dahil meron siyang gift of teaching. Magagawa mo rin yun kung may ganun kang gift. Magagawa rin ng iba yon kung meron siyang ganung gift. Paano malalaman kung meron kang gift of teaching? Meron kang gift of learning. Madali kang natututo, kaya madali kang nakakapagturo. Madali mong naiintindihan, kaya madali mong naituturo sa iba. Nabigyan natin an example from the Word of God. Acts chapter 18, verse 24, following verses. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with thorough knowledge of the Scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately. Though, merong pasubali, though he knew only the baptism of John. Anong problem with baptism of John? It is a baptism before the cross. Kasi ang cross po, ang dividing wall. Yan po yung dividing portion. Na-divide po before and after the cross. Ang baptism ni John ay before the cross. Meaning, hindi po full grace learning. Ito po ay still under the law. Nag-start po ang full grace after the death and resurrection of Jesus Christ, meaning before the cross or after the cross. After the cross. Yun pong before the cross, yun po yung law. Tignan nyo kung saan siya nagtuturo. Verse 26, he began to speak boldly. Tell me where? In the synagogue. Anong discussion sa synagogue? The law. Yun ang kanyang alam, baptism of John, which is under the law. So, ibig sabihin, hindi pa complete ang kanyang revelation with regards to the message of full grace. Siya po ay preacher na. Kaya lang hindi pa malinaw sa kanya, may kakulangan pa sa revelation. Ano po ang nangyari? Look at the next line. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained, the couple, Aquila and Priscilla, explained to him, sino yung him? Apollos. They explained to him the way of God more adequately. Ano po yung the way of God more adequately? That is after the cross. That is the message of grace. That is the finished work of Jesus Christ. Sino ang nagturo kay Apollos? A learned man. Isang matalinong tao galing sa Alexandria. Pero tinuruan po siya ng mag-asawang Aquila Priscilla. Why? Because they can explain. Yan po yung ability, kayang ipaliwanag, kayang ituro. Sinong mga ito? Ito ay mga alagad ni Apostol Pablo. Mga estudyante ni Apostol Pablo. If you are under a gifted teacher, you learn more and you can share more with other people. Kaya malaking halaga na makita natin kung tayo napapailalim sa pagtuturo ng mga taong ganyan ng kaloob. Kasi yan po'y kaloob ng Diyos sa kanyang katawan. Kapag nakikinig ka sa gifted teacher, natututo ka ng salita ng Diyos. Meron din naman ang tuturo. Pero habang nagtuturo sila, lalo kang nalilito. Kanina nung nakikinig ka, alam mo, ligtas ka. Nung matapos siyang magturo, hindi ka naligtas. Na-confuse ka. Nalukan nalito. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Pero kapag gifted ang teacher, lahat ng confusion, minsan magugulat ka, yun yung tanong ko eh. Nasagot yung tanong ko. Yun yung verse na hindi ko maintindihan eh. Pinaliwanag niya, naintindihan ko. Kasi nga po, hindi dahil magaling yung nagtuturo. Again, magaling yung kaloob ng banal na espiritu na ibinigay sa kanya the gift of teaching. Amen? Now, number 4, the gift of exhortation. Ano po ito? Supernatural ability to encourage and build up others in their faith and personal growth. Ito po ay mga exhorter, encourager, minsan counselor. Hindi nila gaanong porte ang tumayo sa harapan at magsalita sa maraming tao. Pero bigyan mo siya ng opportunity, one-on-one, magaling siya. Kasi yung kaloob na binigay sa kanya, doon po nag-ooperate. Siya po ay exhorter, siya po ay encourager, siya po ay counselor. Kaya kapag kausap niya yung isang tao na nai-encourage, halimbawa, gusto niya nang magpakamatay dahil hindi niya nakaya ang mga
pagsubok ng buhay. Pag nakausap niya ay merong gift of exhortation, magkakaroon siya ng panibagong sigla at dahilan para mabuhay. Yung balak niya na pagpapakamatay hindi matutuloy. Kasi nga po, nakakausap siya ng gifted person na ang kanyang gift ay gift of exhortation. Now, I'll give you example from the Word of God. Acts chapter 4, verse 36. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostle called Barnabas, which means son of encouragement. Ang tunay na pangalan ni Barnabas ay Joseph. Binansagan lang po siya ng mga apostol na Barnabas. Ang ibig sabihin ng Barnabas, encourager. Sa buhay natin, may mga Barnabas tayo. Yan yung nag-i-encourage sa atin. Barnabas. Kapag dinidiscourage ka, Barabas. Pag ini-encourage ka, Barnabas. Yung Barnabas po meaning encourager. Nang si Apostol Pablo, ang kanyang dating pangalan ay Saulo, dati siyang mangungusig ng iglesia, siya po ay nakakuha ng sulat mula sa mga opisyal sa Jerusalem para pumunta ng Damasco at usigin ang mga unang mananampalataya. Tulad ng nangyari po sa storya, siya po ay nagkaroon ng encounter doon po sa road to Damascus na convert itong si Saulo nakakilala sa Panginoon. So, ang ginawa ni Saulo, bumalik siya sa Jerusalem. Gusto niyang makipagtagpo sa mga alagad at sa mga apostoles. To his surprise, walang nakipagkita sa kanya kahit isa. Very discouraging. Tignan niyo ang nangyari. Acts chapter 9 verse 26. When he, referring to the Apostle Paul, dating ang pangalan niya ay Saul, came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. Walang naniwala na siya'y tunay na alagad. Baka inisip niya, fake yan, nagpapanggap lang yan, kunyari lang, alagad yan, pero para makapasok lang yan sa loob, hulihin tayo, huwag tayong makipagkita. Nakaka-discourage yun. Na-convert ka, sabi mo, Christian ka na, tapos ayaw nila makipag-fellowship sa'yo dahil wala silang tiwala. No, isipin mo, parang, grabe naman itong mga tao na ito. Ako na'y mananampalataya, ayaw nila makipag-fellowship. So, nanlubo siya. Ang totoo niyan, umalis siya, hindi niya alam saan siya pupunta. Pero palagay ko, dumaan muna siya sa 7-Eleven at bumili ng palamig konti. Medyo pa para maimasmasan dahil talagang mabigat sa loob. Isipin mo, gusto mo makipagtagpo sa mga apostoles, gusto mo makipagtagpo sa mga alagad sa Jerusalem, at sabihin sa hey, hindi na ako mangungusig, isa na akong believer, isa na akong mananampalataya. But no one believed him. Tignan niyo kung ano nangyari. Verse 27. But Barnabas took him and brought him to the apostles. The son of encouragement. The encourager plays in. Hinanap niya itong si Saulo. Nung makita niya, dinala niya sa mga alagad. Anong ginawa ni Barnabas? Barnabas told the disciples, the apostles, how Saul on his journey had seen the Lord, and the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. Sino ang pumadrino kay Saulo? Barnabas. Yung nadi-discourage, na-encourage. Doon po sa Jerusalem, yung mga na-discourage ay na-encourage. Yan ang trabaho po ng encourager. Salamat sa mga Barnabas ng ating buhay. Salamat sa mga Barnabas ng ating buhay. Can you say amen? Ang Barnabas ng buhay mo ay ang mga taong naniniwala ng mabuti para sa iyo. May mga taong tumitingin sa iyo, walang nakikitang mabuti para sa iyo. Pero ang Barnabas, pag tumingin sa iyo, may nakikitang magandang bagay sa iyo. Sapagkat yon ang katangian ng encourager. Nagsimula ang ministry ni Barnabas, ang tawag po ay Barnabas and Saul. Sidekick niya lang po si Saul. Kasi ang nag-disciple po kay Saul ay si Barnabas. Later on, naging Paul and Barnabas. Kasi naging dominant na ang ministry ni Apostle Paul na siya po talagang apostol na tinawag ng Panginoon para sa mga hintil. Walang problem kay Barnabas. Dahil alam niya, hindi po siya ang tinawag na apostol para sa mga hintil. Bagaman siya ang nauna
No problem. See, alam niya kung anong kanyang calling. Alam niya kung ano ang kanyang gifting. Ang kanyang gift, mga kapatid, ay encourage his soul. Pero nung dumating na ang panahon na dominant na ang ministry ni Paul at siya na po ang nasa driver's seat, Paul and Barnabas. And later on, nagka-problem itong dalawa. I'll show you what happened. Acts chapter 15, verse 36, following verses. Sometime later, Paul said to Barnabas, "Let us go back and visit the brothers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are doing." Nagkaroon ng first missionary journey, and then sabi ni Paul, balik tayo, let's do a second round. This time, basitahin natin uli yung mga bayan na napuntahan na natin. Good idea. Nagkasundo sila. Look at verse 37. Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them. But Paul did not think it wise to take him. Ayaw ni Apostol Pablo isama si John Mark. At meron siyang dahilan kung bakit ayaw. Look at the next line. Because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. Isinama na po nila yan nung first missionary journey. E dahil medyo bata pa, alam nyo, yung youth, kabataan, medyo playful. Na habang silang lahat ay busy sa mission, nagkakabit ng streamer, nagkakabit ng poster, nagsiset up ng sound system. Just to say this, nag-aasikaso sila. Itong si John Mark ay nagmo-Mobile Legend. Nandun sa isang tabi. At nang sila'y nagpunta sa Pamphylia, ang hinahanap niya kung saan malapit na may computeran. Sabi ni Pablo, hindi pwede to. Next time, wag na natin isama yan. Ayaw niya. Kumbaga, na-bad shot si Mark. Ang hindi niya nakikita, dahil medyo bata pa. Ito pong si Pablo, medyo perfectionist siya. Sabi niya, hindi pwede. Mission tayo. Hindi pwede yan, nasa mission tayo, ganyan ang ginagawa mo. Kaya sabi ni Barnabas, isama natin uli. Makinig po, may nakikita si Barnabas kay John Mark na hindi nakikita ni Paul. Yun po ang exhorter, encourager. Meron siya nakikita dun sa tao na hindi nakikita ng iba. So anong nangyari? Look at the next verse, verse 39. They had such a sharp disagreement that they parted company. Nagkahiwalay yung dalawa dahil kay Mark. Kasi pinipilit po ni Barnabas isama si Mark. Ayaw po ni Paul. Kung ganun, maghiwalay tayo. Ang kinuha po ni Barnabas ay si Mark. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus. But Paul chose Silas and left, commended by the brothers to the grace of the Lord. So naghiwalay yung dalawa. Hindi nila napagkasunduan ang pagsama kay John Mark. Listen up. Sino ang tama? Si Barnabas o si Pablo? Ang tama po ay si Barnabas. Bakit? Kung hindi po isinama ni Barnabas si John Mark, wala po tayong Gospel of Mark. Yung Gospel of Mark written by John Mark. Ibig sabihin, ang tao pong may gift of exhortation, they see the best part ng isang tao. Hindi niya nakita yon ni Paul. Nakita niya lang yung pagiging playful, bata, hindi natin kailangan yan. Pero alam niyo po mga kapatid, may nakita po si Barnabas kay John Mark. Later on, inamin ni Paul na siyang mali. I'll show you. By implication, of course. 2 Timothy chapter 4, verse 11. Sinulatan niya si Pastor Timothy. Only Luke is with me. Get Mark. Who? Mark. Ito yung same person na ayaw niyang isama. Get Mark and bring him with you. Tell me why. Because he is helpful to me in my ministry. Paglipas ng panahon, naintindihan niya. You see, ito po ay by implication, ni-recognize niya na si Mark ay nakakatulong sa gawain. Kaya hindi ko medyo bata, unawain natin ng kaunti. Yung iba mga kapatid ay parang akala mo sinaunang lolo. Lolo na, sinauna pa. Na pagkahigpit-higpit.
Mga kapatid, gaangan nyo ng konti. Ma-stroke kayo. Easy lang. Gaang-gaangan ninyo ang buhay. Iba na mga kabataan ngayon kaysa ng kabataan noon. Sasabihin namin, iba kami nung kami kabataan. Nabuhay ka naman, paano ng hapon? No, ito ibang panahon na. Kaya konting unawa. Kakaiba na po ang mga bagay-bagay ngayon. At ang tao po na merong gift of exhortation, nakikita niya ang magandang bagay sa isang tao. Sapagkat lahat tayo sa grasya ng Diyos, may itinagong magandang bagay ang Panginoon sa buhay natin. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Sabi ng iba, out na yan, hindi na pwede yan. Hindi na pwede magpastor yan, hindi na pwede magturo yan. Yung mga encourager, binibigyan niya ng chance. Kaya mo pa rin magturo, kaya mo pa rin magpastor. Walang hindi kaya ng biyaya ng ating Panginoon. Salamat sa mga exhorter. Sila po'y katulad ng hangin sa ilalim ng iyong pakpak na parang minsan hindi mo na kaya, iniaangat ka ng mga taong ito dahil sila ay grasya ng Panginoon sa buhay natin. Thank you for the Barnabas in our life. Shout amen! Ayan, yung mga tao na dapat suko ka na, pero nagtataka ka, bakit hindi ka nila sinukuan sapagkat meron silang nakikitang magandang bagay sa iyo. Paglipas ng panahon, look back, sabi mo, wow, salamat. Hindi siya sumuko. Ngayon, ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon dahil sa grasya ng ating Panginoon. Amen! Come on, give Him praise! Hallelujah! Thank you, Jesus. Number 5, the gift of giving. Ano po itong gift of giving? Well, alam niyo yung giving. Pero iba tong gift of giving. Lahat tayo kayang magbigay. Pero yung may gift of giving, extraordinary. Tignan nyo, supernatural ability to give generously and share resources to support the work of God and bless others. Lahat naman kaya magbigay. Pero yung may gift of giving, kakaiba. Talagang very generous. Tsaka grabe ang saya niyang magbigay. Pag nagbigay siya, sobrang saya niya. Kasi dun siya nasisiyahan sa ganung klase ng paglilingkod. Mga kapatid, ang merong gift of preaching hindi napapagod. Maghapon, araw-araw, kahit gano'ng kadalas. Kasi yun ang kanyang kasiyahan. Yung pong merong gift of giving, hindi po napapagod magbigay. Masayang nagbibigay. Sapagkat yun ang kanyang kaloob na bigay ng Panginoon. Na extraordinary po yun. Minsan naimbitahan po ako sa Hong Kong para magsalita sa isang conference. Pagkatapos pa ng conference ay sabi ng pastor na nag-invite sa akin, we want to bless you. Well, sabi ko, thank you. Nais namin kumuha ng offering para ibigay sa iyo. So sinabi niya sa congregation, sino man po sa inyo ang napagpala ng pagtuturo ni Pastor Emmy, ay atin po siyang i-bless. So we will collect an offering. So nakatayo ko sa isang gilid, at lahat ng gusto po mag-offering para i-bless ang atin pong speaker, ay pumunta sa harap at magbigay ng offering. Bawat isa tumayo, bawat isa nagbigay. At iniabot po nila yung mga offering na yan sa akin, at nagpasalamat sila sa opportunity na ako'y makapag-speak po sa kanila. Bumalik ako dun sa hotel, at binilang ko kung magkano po lahat nung naibigay sa akin. Gulat ako. Umabot po ng 70,000 pesos ang naibigay sa akin. First time ako nakatanggap ng ganong klase ng laki ng love gift na binigay in one speaking engagement. Sobrang gulat ko. Tinawagan ko yung pastor. Sabi ko, pastor, kailan ang susunod na schedule? Mga kapatid, mula noon, hindi na ako in-schedule. Pagka nakalabit mo ang puso ng giver, talagang grabe ang pagbibigay. Hindi mo mapipigilan kasi dun siya masaya. Gusto niyang express yung kanyang kasiyahan sa ganung paglilingkod. Pero ang kahinaan ng giver, ayaw niyang hinihingian siya. Kasi po, napapakiramdaman niya parang namamanipulate siya. Parang lagi siyang hinihinga. Sinasamantala ko nito mga to, hingi ng hingi ng hingi. Mga kapatid, ang tao po na may gift of giving, hindi mo kailangan hingian. Nate-turn off sila doon sa mga taong wala nang ginawa kundi humingi ng humingi.
Pero kahit hindi mo hingian ang my gift of giving, magbibigay. Hindi mo nagbibigay yan dahil tumutulong lang. Well, minsan, dahil may pangangailangan, tutulungan ka. Pero kahit wala kang pangangailangan, bibigyan ka niyan just to appreciate you kasi yun ang kanyang way of serving the Lord through that kind of gift. Now, let me give an example. Acts chapter 4, verse 36 to 37. Balik tayo kay Barnabas. Ano ang tunay na pangalan ni Barnabas? Joseph. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostle called Barnabas. Ano meaning ng Barnabas? Son of encouragement. Now, look at 37. Sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. So, hindi lang po siya encourager. Meron po siyang gift of giving. Mga kapatid, nagbenta ka ng bukid, ang bahagi ng pinagbentahan, ibigay mo, anybody can simply do that. Pero yung buong pinagbentahan, ibigay mo sa paanan ng mga lagad, hey, read my lips, look at my eyes. Not everybody can do that. Only those who have the gift of giving can do that. Kaya pagka nagbigay sila, nalalaglag yung panga mo. Grabe, how can they give that such amount? Because they have the joy in doing that. Oh, we wish we have lots of them in our church. Kaya lang ginagawa ng Panginoon, dinidistribute niya yan sa mga simbahan. Di naman tamang mapunta sa inyo lahat yan. Kaya yung iba pinapadala sa ibang mga simbahan upang magkaroon din ng financial support ang gawain ng Panginoon. Tulad na nangyari dito kay Apostol Pablo. Philippians chapter 4 verse 15. Moreover, as you Philippians know, that in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. Except you only. You, referring to the Philippian church. Sila po, mga kapatid, ay very supportive kay Apostle Paul. Verse 16. Philippians 4:16. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to whose account? Your account. Can I tell you this? Look up here. Pag nagbibigay po kayo, pumapasok sa account ninyo ang ibinigay nyo. So iniisip natin pag nagbibigay tayo, nawalan tayo na nagkaroon ng iba. Hindi po. Sa prinsipyo ng Bible, kapag nagbigay kayo, yung ibinigay nyo, pumapasok sa account ninyo. Nasaan yung account mo? Lahat tayo may account sa heaven. And we will be rewarded accordingly when the time comes. Yun pong binibigay ninyo, pumapasok sa account ninyo doon. At meron pong tamang panahon na we will be rewarded according to our service to the Lord. Lahat ng nai-enjoy natin dito, hindi po reward. Kaya minsan sinasabi na magbigay ka para pagpalain ka. Under the law yun. We do not teach that. Hindi ka po magbigay para pagpalain. Kaya ka nakakapagbigay dahil pinagpala ka na ng ating Panginoon. You are blessed, you are blessed, you are blessed. Shout amen. Ang ating pagpapala ay hindi premyo ng ating pagbibigay. Ang ating pagpapala ay regalo ng tinapos na gawa ni Kristo. Do not steal anything from the finished work of Christ. Lahat ng na-enjoy natin dito ay dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Tinanong ako, Bishop, walang reward? Meron. Pero ang reward na tatanggap pagkatapos ng serbisyo. Kailan binibigay ang trophy? Pagkatapos ng laban. Kailan binibigay ang reward? Pagkatapos ng iyong serbisyo. Hindi ka pa tapos. Naglilingkod pa rin po tayo rito. Kaya natatanggap mo hindi reward ng iyong serbisyo. Ang na-enjoy mo rito ay pagpapala na tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pinagpala ka, pinaburan ka, dahil ikaw ay anak ng Diyos. Shout amen. Pero yung ibinibigay mo, serbisyo mo, will be rewarded over there. Pagdating po doon, ang tawag doon, the judgment seat of Christ. Awarding ceremony. Magaganap po yon right after the rapture. Pag nag-rapture ngayon, we will be ushered in the presence of God, then there will be awarding ceremony. Hindi pa ngayon yan. Yung ngayon, na-enjoy natin ang pagpapala ng Panginoon. Pero make no mistake, lahat ng matapat yung ibinibigay, pumapasok sa inyong account.
doon sa langit. Pinapadala mo sa langit. Kaya yun ang magdedetermine ng iyong award and reward when we get there. Matapat na pagkakaloob. Now, look at verse 18. I have received full payment, and even more. I am amply supplied, now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. Now look at the description of the gifts that they sent to the Apostle Paul. Can we read this part? Ready? They are what? Fragrant offering. What else? Acceptable sacrifice. What else? Three description. Ang inyong kaloob. Ang tinutukoy po rito yung gift of giving. Kasi po itong iglesia ng Pilipos ay meron po silang gift of giving. Talagang very giver po itong mga taga-Pilipos. Ang kanila pong kaloob ay fragrant offering, acceptable sacrifice, and pleasing to God. And look at the promise given to them. Promise po ito sa mga taong nagkakaloob. Look at verse 19. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Sa matapat mong pagkakaloob, kung minsan parang kala mo kakapusin ka, huwag kang magduda. Hindi papayagan ng Diyos kapusin ka habang pinupunuan mo ang pangangailangan ng kanyang gawain. Hindi ho katanggap-tanggap. Pinunuan mo ang gawain ng Diyos, pinabayaan ka ng Diyos. Hindi gagawin ng Diyos na pabayaan ang sino mang nagpupuno sa gawain ng ating Panginoon. Can you say amen? So, ang tao pong merong gift of giving, masayang-masayang nagkakaloob. Hindi lang sa gawain, maging sa mga manggagawa ng Diyos. Kaya nga ako'y naniniwala kung tinawag ka sa gawain ng paglilingkod, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Now, look at Galatians 6:6. Anyone who receives instruction in the Word, look at the last part, must share how many good things? All good things with who? His instructor. Nasa Bible po ito. Sabi ng ibang mga pastor, hindi ko kayang ituro yan sa aming simbahan. Well, I can. Why I can teach this? Sapagkat si Bishop Emmy po ay overseer po ng mahigit 500 simbahan, 500 churches, and overseer po ko ng mahigit 1,000 pastor sa pamagitan po ng Pastors Academy. And I need to encourage them. Silang nanonood sa broadcast na ito. You need to encourage your pastor. You need to support your pastor. Sapagkat may mga tao po na wala ng ganang maglingkod sapagkat di nila naramdaman ang suporta ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. Tinuruan tayo, natuto tayo, nung matuto tayo, umunlad ang buhay natin dahil sa ating natutunan. Sabi ni Pablo, alalahanin nyo naman ang mga taong nagsipagturo sa inyo. Hindi natin sila binibigyan dahil may pangangailangan sila. Tawag doon ayuda. Hindi ho kailangan ng mga pastor ang ayuda. Ang kailangan po ng mga pastor, appreciation. What little amount, anumang maliit na bagay na ma-appreciate, may abot sa kanya, hindi necessarily pera. Minsan nga may nag-abot po sa amin na isang bayabas. Kasino naman ang isang bayabas? Inabot kay Pastor Joe, ang sabi, gusto ko lang po i-appreciate ang buhay ninyo. Isang bayabas, pero malaki. Hati pa kami ni Pastor Joe sa isang bayabas. Gasino lang ang isang bayabas. Kayang bumili ni Pastor Joe, mga kapatid, ng farm ng bayabas. Pero, ano yung isang bayabas? Inilagay ko po doon sa mesa dahil tsetsempoan namin ang pagkain, kinain naman ng aming mga apo. Pero masaya pa rin kami sapagkat yun po'y appreciation. Kaya pag nakikita ko yung sister, tinatanong ko kung nagbunga na uli yung kanyang bayabas. Kaninang umaga, nakita kami, ang sabi niya, Bishop, bubot pa. Pero nagsisimula na raw magbunga. Maliit na bagay. Isang kapirasong bagay lang. Pero alam niyo ba, malaking katuwaan yan sa mga taong naglilingkod sa Panginoon. Depende po yan sa mga taong ini-express nila ang kanilang kasiyahan. Huwag niyong antayin na nangangailangan sila kaya niyo ibibigay. Tulong ang kailangan. Hindi ho tulong ang kailangan, appreciation. Sila po ay ginamit ng Diyos para pagpalain tayo. Hindi po kalabisan. Sa Apostol Pablo, nagsasalita rito. Sabi niya, hindi kalabisan, ibahagi niyo naman ang pagpapala na yan sa mga nagturo sa inyo. Can you say amen? Can you shout amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Number 6, I'm starting to close. I'm not closing, I'm just starting.
Number 6, leadership. Supernatural ability to lead the believers and provide vision and direction for the church as a whole. Mahalaga pong vision, mahalaga pong direction. Ang nagpo-provide po niyan, leadership. Mahalaga po ang leadership sa church. Dapat merong vision at merong direction. Sa atin, malinaw naman po. Ang atin pong vision and direction, Full Grace Philippines. Gusto nating abutin ang buong Pilipinas ng mensahe ng biyaya. Very clear po sa atin. Meron pong direksyon ang atin pong patutunguhan. 40% ng provinces sa buong Pilipinas ay napuntahan na po natin upang dalhin ang mensahe ng biyaya. Ang buong Pilipinas ay meron pong 17 regions. Out of 17 regions, isang region na lang hindi natin napapasok, ang Muslim Mindanao. 16 regions, it's about 94%. Region-wise ay napuntahan po natin. Province-wise, 40%. Bakit po tayo naglalagay ng mga extensions sa iba't ibang mga lugar? 200 extensions na po ang nakakalat. Luzon, Visayas, and Mindanao, and also other countries. And the numbers are growing by the day. Araw-araw ay nadadagdagan po ang ating mga extensions sa pamagitan po ng mga extensions ito na ikakalat po ang mensahe po ng biyaya. Bakit? Kasi pag pumunta ka sa isang probinsya, nag-share ka ng Gospel of Grace, tapos walang extension, magda-die down lang po yung message of grace. Kasi wala pong follow-up. Ang follow-up po dyan, mga kapatid, ay ang tinatawag pong extension. Kaya maglalagay ka ng school, magkakaroon ng opportunity mag-aral ang mga pastor. Yung mga pastor, mga kapatid, ang kakalat ng mensahe doon sa lugar nila. Kaya napakahalaga po na makuha ng mga pastor ang tiwala nila sa EMI. Kaya pinangako ko po sa mga pastor, hindi po magtatayo ng local church ang The Lord's Community sa lugar nila. Ang EMI po ay hindi church. Ang EMI po ay school. It is a neutral ground para makapag-serve po tayo sa body of Christ. May 50 simbahan ang gustong mag-affiliate sa The Lord's Community, tinanggihan ko po. Sapagat ayaw ko magkaroon ng impression ang mga pastor na sila ay nakukuha at lumilipat sa ating simbahan. Hindi po. Kailangan natin panatilihin ang tiwala po ng mga pastor sa iba't ibang simbahan. Kaya mahigit na po yan 700 simbahan ang may tiwala na pwede nating pagtulungan abutin ang buong Pilipinas ng mensahe ng biyaya ng ating Panginoon. Shout Amen! Ngayon po, nagsimula na tayo ng EMI Pastors Academy online. Nakakonect na po tayo mga kapatid sa mahigit 30 probinsya at mahigit po sa 20 bansa sa pamagitan ng online. Can you imagine, in just a short time, yun po yung sinasabi ko po sa inyo, konting panahon lang, ang inyong matapat na pagkakaloob, ang inyong matapat na pagsaserbisyo, huwag tayong mapagod. Konting panahon pa, maabot na natin ang buong Pilipinas ng mensahe ng biyaya ng tinapos na gawa ni Kristo. Shout Amen! Shout Amen! Malakas sa palakpak para kay Lord. Vision and direction. Bago matapos ang buwan na ito, ay pupunta po kami sa Macau para gawin naman po ang graduation ng ating school sa Macau. Kasabay na rin po niyan, mga kapatid, ang anniversary ng simbahan na nakakonect po sa EMI dyan po sa Macau. At yung simbahan po na yan ay connected po ng mga simbahan doon po sa Macau. God is making a way. God is connecting us. Bakit? Kasi merong vision, merong direction. Look at the verse, Proverbs 29:18. Where there is no vision, what happened? The people perish. Mawindang ang mga tao pag walang vision. Ang vision po magsabi, dito tayo pupunta. Dito natin dadalhin ang resources. Why we do this? Why we do this? We do this because this is our vision. This is our mission. Single-minded, dun lang tayo. Wala tayong ibang pangarap kundi madala ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas. Matapos maligtas, mapunta sa ibang simbahan, no problem with us. Kasi yan naman po ay katawan ng ating Panginoon. Ang mahalaga, marinig lang nila ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? Habakkuk chapter 2 verse 2. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. Dapat maliwanag ang vision.
Bawat membro dapat alam ang vision. Anong vision natin? Full Grace Philippines. Anong vision natin? Full Grace International. Kahit saan tayo mapadpad. Kaya meron tayong extension sa Australia. Meron tayong extension, mga kapatid, sa Guam. May extension tayo sa Hawaii. May extension po tayo sa Australia. May extension tayo sa Canada. Saan po lahat nangyari yan? Sa pamagitan ng broadcast. Ang turning point po natin nang pumasok ang broadcast. In fact, I was told, may kasama po tayong family galing ng Makati. Where are you? Yung mga isang pamilya po na galing ng Makati, nakasama natin ngayon. Pwede po ba kayong tumayo para sa kapurihan ng Panginoon lang? Palakpakan po natin ang Panginoon. Oh, ayan. Salamat po. Nasabihan po ko na silang family po ay nakakilala sa Message of Full Grace sa pamagitan po ng 24-day broadcast. Salamat sa Diyos sa broadcast. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Salamat po. Thank you so much for coming. And every opportunity na makapag-broadcast po tayo. Alam niyo, yung kagandahan po ng Facebook broadcast ay ito. Kahit tapos na yung live, nandyan pa rin yung broadcast. Kaya kita nyo, kahit ang mga traditional television, pumasok sa Facebook, pumasok sa social media platform. Kasi kahit tapos na yung broadcast nila, nandyan pa rin yan, pwedeng panoorin ng paulit-ulit. Ang advantage lang po kapag Message of Full Grace, hindi babalik ang mensahe ng Panginoon ng walang kabuluhan. Kahit panoorin mo yan ng anong oras, anong araw. Can you say amen? Can you say amen? Ganyan po ang nangyari. Yung contact po natin sa Guam, broadcast din po. Yung contact po natin, mga kapatid, sa Hawaii, broadcast din po. Yung contact po natin sa Australia, broadcast din po. Yung contact natin sa Bangkok, broadcast din po. Imagine, World Wide Web. Sipin nyo, hindi nawawala ng kabuluhan ang inyong pag-invite at ang inyong pag-share. Kaya ako'y nakiusap, invite ng invite, share ng share, hanggang hindi kayo binablock. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Okay, yan po ay ang tinatawag na gift of leadership. Alam ng leadership kung saan pupunta, merong vision, merong direction. And last of all, I'll close with this. The gift of mercy. Ano tong gift of mercy? Supernatural ability to show compassion and help to those who are suffering or in great need. May malaking pangailangan, maawain. Alam nyo, sa totoo lang, pag nakakita ka ng mayroong kondisyon na hindi maganda, naawa ka naman eh. Pero ito, ang may kaloob nito, sobra yung kanyang pagkaawa. Hindi pangkaraniwan yung kanyang pagkaawa. Kasi feeling ito na awang-awa siya doon sa mayroong malaking pangangailangan. Now, ganito ang gawin natin as I close. Papakita ko sa inyo isang senaryo, tapos itong lahat ng kaloob, 7 gifts, ipapasok natin in one scene, isang senaryo. Pansinin ninyo ha, maging mapunahin. We are looking at the same scene, but people react differently. Kasi ang reaction mo depende sa iyong gift. So let's do this. Ang senaryo natin ay ito. Look at this. Isang kapatid, isang sister, may dala po siyang tasa, may lamang kape, dadali niya sa opisina ng pastor sa kanyang paglilingkod. Sa hindi inaasahang pangyayari, nadapa ang sister. Nabasag ang tasa, kumalat ang kape, maraming bubog, nasugat ang sister. Now, ito ang gagawin natin. Gagamitin natin yun pong 7 gifts kung paano po magre-react in the same scenario. Ito yung scenario. Okay? Subukan natin. Una, papasukin natin ang mayroong gift of mercy. Paano mag-react ang taong may gift of mercy? Kapag nakita niya ito, isa lang ang nakikita niya, yung taong nadapa. Hindi niya nakikita yung nabasag na baso, hindi niya nakikita yung kumalat na kape, walang pakialam siya. Ang pakialam niya, yung nadapa. Kaya ang tanong niya, nasaktan ka ba? Bakit ganun ang kanyang paningin? Kasi ang kanya ay gift of mercy. Naawa siya doon sa nadapa. Kaya ang tanong niya, how are you? Are you hurt? Yun lang
ang kanyang paningin kasi nakasentro siya sa kanyang pananaw bilang ang gift niya ay gift of mercy. Now, pangalawa, papasukin natin ang gift of help or gift of service. Ito naman, walang salita-salita. Nakita niyang nadapa, itatayo niya ito, kukuha siya ng dustpan, kukuha siya ng walis, kukuha siya ng map. No talk, pure action. Ganyan po ang taong merong gift of service. Hindi humasalita, wala pong media mileage, walang interview sa media, basta lang action. Kasi ang kanyang kaloob ay gift of service. Ganyan po, uma-action ang taong ang gift niya ay gift of service. Papasukin natin yung merong gift of exhortation. Pag nakita niyang nadapa, lalapitan niya yan. I-encourage niya. Sabihin niya, huwag kang mapanghinaan ng loob. Sister, lahat naman nadadapa. Ako nga nadapa din dyan. Mabuti ka pa nga, ang sugat mo ay nasa tuhod. Ako ang sugat ko nasa puso. Lalakas ang kanyang loob. Sa halip na parang napahiya siya, ayaw niya nang mag-church, ayaw niya nang magsimba, ma-encourage siya dahil pumasok po yung encourager, yung exhorter. Papasukin natin yung pang-apat, yung merong gift of prophecy. Nakita niya, nakahandusay, yung taong nadapa, sugat ang tuhod, nakakalat ang kape, nakakalat ang bubog, papasok siya, ang kanyang sasabihin, inihuhula ko, hindi ka na madadapa kailan pa man. Bakit ganun siya magsalita? Parang wala ka naman pakialam, ba't di mo ibangon, ba't hindi mo tulungan? Ang kanyang concern lang ay magsalita. Na, ganun siya mag-operate. Kasi yun ang kanyang gift. Nakikita niya na magbibigay siya ng prophecy at sasabihin niya, maaring may mga pagsubok pang darating sa iyo. Maaring madadapa ka pa uli, pero tandaan mo, pag nadapa ka, ibabangon ka ng Panginoon. Or, pwede naman sasabihin niya, yan ang huli mong pagkadapa, hindi ka na madadapa kahit kailan. Ano man ang kanyang hula, ano man ang kanyang prophecy, yun ang kanyang ministry, ang mag-prophesy. Papasukin natin ang may gift of teaching. Lalapitan niya, dumudugo ang tuhod, sasabihin niya doon sa tao, Sister, hayaan mong i-share ko sa inyo ang 3 hakbang. Paano bumangon kapag nadapa sa buhay? Well, maganda rin yun. Pero, ngayon ba dapat ito pag-usapan? Hindi ba pwedeng gamutin mo muna itong sugat ko? Hindi ba pwedeng walisin muna natin ito? I-map natin ito? Hindi niya nakikita yon. Believe me, hindi niya nakikita yon. Ang nakakakita nun yung taong may ibang kaloob. Sa kanya, ang ganong senaryo ay opportunity makakreate ng lesson at makapagturo. Dahil sa taong ang gift ay teaching, gusto niya magturo. Ganun siya. Kaya huwag niyong husgahan. Ganun siya tumingin sapagat yun ang kanyang kaloob. Papasukin natin na may gift of leadership. Agad pag nangyari po yan, tatawag ng board meeting. Pag-usapan namin. Bakit may nadapa? Baka sira yung tiles. Palitan natin yung tiles. Itaas ang kamay ng gusto magpalit ng tiles. Bakit nabasag ang baso? Wala bang basong hindi na nababasag? Para kung may madapa, hindi na mabasag. Bakit kumalat ang kape? Wala bang kapeng hindi na kumakalat? Isang araw magmi-meeting dahil sa baso. Itong gift of leadership, ang kanila, meeting, lots of meeting. Kasi gusto nila, mag-decide sila, mga kapatid, ay sama-sama silang magdi-decide. Patungkol lang sa basong nabasag. Papasukin natin, mga kapatid, ang may gift of giving. Ang may gift of giving, mga kapatid, walang salita. Bubunot ng pitaka, bumili ka ng bagong baso para mayroong bagong kape. Dahil kanina pa naghihintay si pastor doon at kailangan uminom ng kape. Para sa kanya, ang tingin niya ay pinansyal. Kailangan suportahan ng pinansyal. Bumili tayo. Sasabihin ng iba, Bishop, anong mahalaga dyan? Sino ang pinakamagaling dyan? Wala po. Lahat yan magaling. Sapagkat lahat yan inilagay ng Panginoon sa kanyang katawan upang may paglingkod dahil kailangan natin ito lahat. Amen! 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 Oh.
Isa ka dito sa 7 na yan. Pag di mo nakita ang isa ka sa 7, ikaw itong nadapa. Hihihi. Pero kasama tayo dyan. Ang maganda, lahat tayo may isang kaloob, 2 kaloob, 3 kaloob. Pag pinagsama-sama, magandang kaloob sa katawan ni Kristo para may paglingkod natin sama-sama. Shout amen! Now, let me close by giving you the life application. Paano ko ma-discover ang aking spiritual gifts? Bishop, the answer is, discover your spiritual gifts by serving. Sabi ng iba, tsaka na ako mag-serve kapag nalaman ko na ang aking spiritual gift or gifts. Mali. Ang sinasabi ko sa inyo, mag-serve na kayo. Dahil habang nagsaserve kayo, matutuklasan ninyo ang inyong spiritual gift or spiritual gifts. Sapagkat it is in serving that you discover your spiritual gifts. The big idea is, in Christ, I am spiritually gifted to serve. Again, sabay-sabay, ano po ang big idea? In Christ, I am spiritually gifted. Mas malakas pa? In Christ, I am spiritually gifted to serve. Are you in Christ? You're spiritually gifted for what purpose? To serve. Yan ang dahilan kung ba't binigyan tayo ng spiritual na kaloob. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you who are watching this broadcast the opportunity to receive Jesus today, be saved, discover your spiritual gifts, and together let us serve the Lord by His grace for His glory. Kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin tayo ng pagtanggap. Hihilingin ko po sa lahat ng narito sa loob ng bulwagang ito, samahan po natin ang ating mga bisita. Taas natin ang ating 2 kamay. Everybody, lift up your hands. Manalangin po tayo ng pagtanggap. Sumunod tayo sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po ang mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino bang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. And amen. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, mula po dito sa EMI, nais naming sabihin, welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome. 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 Masayang-masaya kami na kayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus. Ikaw ngayon ay ligtas na, meron kang spiritual na kaloob, tuklasin mo ito, gamitin mo sa masayang paglilingkod sa Panginoon. Can we say amen? Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuli lumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan, ay kanyang nawakan ng saro at kanyang sinabi,
Ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, ano po ang ating big idea? One more time, out loud. In Christ, I am spiritually gifted to serve. Are you in Christ? Are you spiritually gifted? For what purpose? To serve. Because it is God's divine purpose that we are saved to serve. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord.